Huminto ka sandali at makinig ng mabuti. Sapagkat ang sasabihin ko sa iyo ngayon ay maaaring mukhang kakaiba, ngunit ito ay purong katotohanan, lahat ng itinuro sa iyo tungkol sa tagumpay ay mali. Hindi ito tungkol sa pagsisikap, hindi tungkol sa swerte, at hindi rin tungkol sa talino. Ito ay isang bagay na napakasimple, na tanging 1% ng populasyon lamang ang may lakas ng loob na isagawa. At ang mga 1% na iyon ang kumokontrol sa halos lahat ng pera sa mundo. Ngayon, sabihin mo sa akin, paano kung lahat ng itinuro sa iyo tungkol sa pagyaman ay isang kasinungalingan? Paano kung maaari mo itong baguhin sa loob lamang ng ilang buwan? Hindi ko kayang baguhin ang iyong buhay. Ngunit kaya mo. At ngayon, ipapakita ko sa iyo ang pinakahiwagang estratehiya upang magtagumpay sa buhay. Lahat ng nagbago sa aking buhay ay nagsimula sa isang ideya lamang. Hindi ito swerte at wala ring nagbukas ng pinto para sa akin. Isang ideya ang ganap na nagbago ng takbo ng aking kwento. Naalala ko ng eksakto ang sandali kung kailan nagsimula ang lahat. Wala akong anuman. Walang diploma, walang plano, walang pera. Nagtatrabaho ako sa mga trabaho na ayaw ko pang banggitin. Pakiramdam ko ay nakulong ako sa isang siklong walang labasan, at habang mas pinipilit kong magsikap, tila mas itinutulak ako ng mundo paatras. Hanggang isang araw, may nagbigay sa akin ng isang libro. Mag-isip at Yumaman ni Napoleon Hill. Maari ko sanang baliwalain ito, tulad ng ginawa ko sa maraming bagay noon. Ngunit may isang bagay sa sandaling iyon ang nagpahinto sa akin at nagbukas ng mga pahina. Ang kakaiba ay hindi ang libro mismo ang nagbago ng aking buhay. Ito ay ang mga ideya na isinilang sa aking isipan matapos ko itong basahin. Isang ideya, lalo na, ang tumama sa akin ng husto, lahat ng kayang isipin at paniwalaan ng isip ng tao ay kayang makamtan. Binasa ko ang pangungusap na ito ng maraming beses hanggang sa tunay kong maunawaan ang ibig sabihin nito. Pinakita nito sa akin na ang kahirapan na aking ginagalawan ay hindi resulta ng kakulangan ng pagkakataon, kundi ng kakulangan ng mga ideyang inilapat sa aksyon. Ang problema ay hindi kailanman pera. Ang problema ay ang paniniwala ko tungkol sa aking sarili. Sa sandaling iyon, napagtanto ko ang isang bagay na kaunti lamang ang nakakaintindi. Ang tunay na kayamanan ay nagsisimula sa isang mental na larawan. Lahat ng umiiral sa mundo ay nagsimula bilang isang ideya sa isip ng isang tao. Ang eroplano, ang computer, ang bombilya, ang matatayog na gusali, lahat ay nagsimula sa isang taong naglakas loob mag-isip ng kakaiba. Kaya tinanong ko ang sarili ko, ano ang pumipigil sa akin na gawin ang kapareho? At ang sagot ay simple, wala, maliban sa aking sariling mga iniisip. Nagsimula ako sa maliit. At kapag sinasabi kong maliit, ibig kong sabihin ay tunay na maliit. Ang unang trabaho ko matapos basahin ang librong iyon ay ang maglinis ng sahig sa isang opisina sa $30 bawat buwan. $30. Maari ko sanang pagtawanan iyon o sumuko at sabihing wala pa ring nagbago. Ngunit may isang bagay sa loob ko ang nagsabi, ito ang simula. Ito ang binhi. At inalagaan ko ang binhi na iyon na parang ito ay $1,000,000. Nililinis ko ang sahig na iyon na parang pinapakinis ang marmol ng isang palasyo. Mayroon akong ideya at pinili kong maniwala dito. Sa paglipas ng panahon, ang simpleng trabahong iyon ay lumago. Isang kliyente ang nagrekomenda ng isa pa, at sa lalong madaling panahon ay naglilinis na ako ng mga opisina sa iba't ibang lungsod. Ang nagsimula sa $30 bawat buwan ay naging higit sa $100,000 bawat taon. Hindi dahil nagbago ang mundo, kundi dahil nagbago ako. At ang pinakakawili-wili, hindi ako naging mas matalino, hindi ako nagbalik sa paaralan, at wala rin akong minanang anuman. Pinili ko lamang sundan ang isang ideya hanggang sa wakas. Ngayon, isipin mo ito kasama ko. Ilan na bang makapangyarihang ideya ang dumaan sa iyong isipan? Maaaring pinangarap mong magbukas ng negosyo, magsulat ng libro, magpalit ng karera, o matuto ng bago. Ngunit sa ilang kadahilanan, iniwan mo ang ideyang iyon. Maaaring akala mo hindi mo kaya, o hindi pa tamang panahon. Ilan na bang beses sinabi sa iyo ng iba, hindi ito kumikita, at naniwala ka? Ilan na bang beses pinaniwala mo ang sarili mo na wala kang oras, o huli na para gawin ito? Ang katotohanan ay hindi ka nakatali dahil sa kakulangan ng pera. Nakakulong ka dahil sa kakulangan ng desisyon. Ang desisyon na kumilos sa isang ideya na nagliliyab sa loob mo. At dito halos lahat ay naliligaw.
Ang mga tao ay naghihintay na maging perpekto ang lahat bago magsimula, ngunit ang lihim ay kabaligtaran, magsimula ka, at ang landas ay magpapakita habang ikaw ay naglalakad. Nang nagsimula ako, wala akong kaalaman tungkol sa negosyo. Wala akong plano. Ngunit may isang paniniwala ako, kung panatilihin kong buhay ang ideya, ito ay gagabay sa akin hanggang sa resulta. At iyon mismo ang nangyari. Sapagkat ang mga ideya ay parang binhi. Hindi nila kailangang mukhang malaki. Kailangan lamang itong diligan ng pananampalataya, focus, at aksyon. Nais kong malinaw mong maunawaan ito, nagkaroon ka na ng mga ideya na kayang baguhin ang iyong buhay. Ngunit kung iniwan mo ang mga iyon, ito ay dahil pinahintulutan mong mas malakas ang duda kaysa sayo. At ang duda ay dalubhasa sa pagbalakayo ng takot sa pagkabigo bilang pagiging maingat. Sinasabi mo sa iyong sarili, maghihintay ako ng tamang panahon. Ngunit ang tamang panahon ay hindi dumarating. Ito ay nililikha kapag nagpasya kang kumilos. Isipin sandali ang lahat ng dakilang pangalan sa kasaysayan. Wala sa kanila ang nagsimula na hawak ang lahat. Si Steve Jobs, halimbawa, nagsimula sa isang ideya sa isang garahe. Si Walt Disney ay natanggal sa trabaho dahil sinabing wala siyang kakayahang maging malikhain. Si Oprah Winfrey naman ay narinig na hindi siya akma para sa telebisyon. Ano ang pinagsama-samang katangian ng mga taong ito? Hindi nila hinayaan na mamatay ang kanilang ideya. Pinrotektahan nila ang ideya hanggang sa ito ay maging realidad. Ngayon, sabihin mo sa akin ng tapat, ilang beses mo nang nagkaroon ng ideya at inilibing ito dahil sa tingin mo ay masyadong malaki. Dahil akala mo'y kulang ka sa pondo, koneksyon, oras, o sapat na kaalaman. Ang hindi mo napapansin ay ang mga rason na iyon ay maskara lamang ng takot. Ito ang mga hindi nakikitang kadena na pumipigil sa iyo na kumilos at manatili sa isang lugar. Natutunan ko na ang kaibahan ng tagumpay at patuloy na pangarap ay simple, ang nananalo ay binibigyan ng buhay ang ideya. Isinusulat niya ito, ini-imagine, pinag-uusapan, at kumikilos. Hindi niya kailangan malaman kung paano ito mangyayari, ang kailangan lang ay maniwala na mangyayari ito. At, mas maaga o mas huli, nagsisimula ng tumugon ang universo. Dumadating ang mga oportunidad, dumarating ang tamang tao, at nagbubukas ang mga daan. Hindi mo kailangan ng perpektong plano. Kailangan mo lang ng hindi matitinag na dedikasyon sa ideya na nagbibigay sa iyo ng galaw. Ang sikreto ay hindi sa pagkakaroon ng katiyakan, kundi sa pagkakaroon ng sapat na pananampalataya upang magsimula kahit walang tiyak na katiyakan. Kumuha ka ngayon ng papel. Isulat ang ideya na natatakot kang ilabas. Ang ideya na itinatago mo ng maraming taon, iniisip na hindi ka pa handa. Isulat ito ng detalyado. Isipin kung paano magiging buhay mo kung maging totoo ang ideyang iyon. Isipin ang sarili mong namumuhay sa realidad na iyon. Damhin ito. Dahil lahat ng umiiral ay nagsimula sa ganitong paraan, sa isang taong nagkaroon ng lakas ng loob na isulat ang unang hakbang ng pangarap. At kapag ginawa mo ito, may babaguhin sa loob mo. Maaaring maliit lamang at halos hindi napapansin, pero tunay ito. Ito ang simula ng iyong bagong yugto. Mula sa sandaling ito, hindi ka na naghihintay ng himala, ikaw mismo ang lumilikha nito. Ang mga ideya ang hilaw na material ng kasaganaan. Sila ang tulay sa pagitan ng hindi nakikita at ng realidad. At tinitiyak ko sa iyo, kung poprotektahan mo ang ideya gaya ng pagprotekta mo sa iyong mga takot, ito ay mamumunga. Dahil hindi ginagantimpalaan ng universo ang nagdadalang pangarap lamang, ginagantimpalaan nito ang kumikilos. At ang kailangan mo lamang para magsimula ay isang ideya. Sa loob ng maraming taon, naniwala ako sa isang kasinungalingan. Isang kasinungalingan na napakalalim at napakahusay ikwento na para bang ito ay katotohanan. Lumaki ako sa paniniwala na upang maging matagumpay, kailangan maging pinakamatalino sa silid, magkaroon ng pinakamagagandang diploma, magtrabaho ng husto hanggang sa sukdulan, at maghintay na balang araw ay gagantimpalaan ang pagsisikap. Talaga akong naniwala rito. Ngunit alam mo ba ang pinakamalupit sa paniniwalang iyon? Pinapaniwala ka nitong kakulangan ka, iniisip na may kulang sa iyo upang maabot ang tagumpay na ninanais mo. Naniwala ako na ang tagumpay ay nakasalalay sa talino. Ngunit nang magsimulang obserbahan ang mundo ng mas maingat, napansin ko ang isang bagay na labis kong ikinagulat.
Nakilala ko ang mga taong napakatalino, nagtapos sa pinakamahusay na mga universidad, may pambihirang talino at gayon paman, sila'y nabubuhay sa utang, nagtatrabaho sa trabahong kinamumuhian, puno ng frustrasyon at pagod. Sa kabilang banda, may nakilala akong mga taong hindi man lang nakatapos ng high school, ngunit namumuhay ng sagana, masagana, at malaya. Lubos akong nalito. Paano ito posible? Kung ang tagumpay ay nakadepende sa talino, bakit maraming matatalinong tao ang hindi masaya at walang pera? Malaki ang agwat sa pagitan ng pag-alam nito sa isip at tunay na pag-unawa sa damdamin. Madali lamang marinig ang isang tao na nagsasabi, ang pag-isip ang lumilikha ng realidad. Ngunit ibang bagay na mamuhay na para bang totoo ito. Karamihan ay nauunawaan ang konsepto, ngunit patuloy na nananatiling nasa takot, pagkabalisa, at kakulangan. At ito ang pumipigil sa kanila. Para itong pagsubok na mag-tune ng ibang estasyon ng radyo nang hindi binabago ang frequency. Maaaring gusto mo ng kasaganaan, ngunit kung iniisip mo ang kakulangan, patuloy mong maririnig ang ingay ng limitasyon. Naalala ko ang araw na napansin ko na nabubuhay ako sa ilalim ng hypnosis. Araw-araw, ginagawa ang parehong gawain, iniisip ang parehong bagay, tumutugon sa parehong problema, at inaasahan ang ibang resulta. At ito ang bitag kung saan nabubuhay ang 99% ng mga tao. Gumigising sila, nagrereklamo sa trabaho, nagdadalamhati sa kakulangan ng pera, kinokondena ang may tagumpay, at sa huli, inuulit ang siklo. Para bang nakulong sila sa kolektibong trance, kung saan inuulit ng lahat ang parehong script at tinatawag itong normal na buhay. Ngunit kapag nagising ka mula sa hypnosis, nagbabago ang lahat. Dahil napagtanto mo na ang realidad ay hindi isang bagay na nangyayari sa iyo, ito ay isang bagay na iyong nililikha. Nagsisimula lahat sa loob mo. Kapag binago mo ang paraan ng pag-iisip, nagbabago rin ang mundo sa paligid mo. Kaya ang ilang tao, kahit walang resources, ay nakakabangon, nakakalikha ng kayamanan, at nakakamit ng kalayaan. Hindi nila hinintay na may magbago sa labas. Nagsimula sila sa loob. Ngayon, huminto ka sandali at tingnan ang sarili mong buhay. Gaano karami sa iyong kasalukuyang pamumuhay ang bunga ng iniisip mo tungkol sa pera? Naniniwala ka ba na kailangan mong makipaglaban para magkaroon ng kahit kaunti? Na tanging mga ipinanganak sa mayamang pamilya lamang ang maaaring umunlad? Na kailangan mong patunayan ang iyong halaga para maging karapat-dapat sa kasaganaan? Kung alinman sa mga paniniwalang ito ay naninirahan sa iyong isip, unawain ito, eksaktong ito ang humuhubog sa iyong kasalukuyang realidad. Napatunayan na ng agham na ang utak ay tumutugon sa parehong paraan sa tunay na karanasan at sa iniisip na karanasan. Ibig sabihin, ang lahat ng iyong ini-imagine na may damdamin at paniniwala ay nagiging utos para sa iyong subconscious. At ang subconscious ay hindi nakikipagtalo, sumusunod lamang ito. Kaya, kung palagi mong sinasabi sa sarili mo, hindi ko kaya, mahirap ito, o hindi ko kailanman magkakaroon ng sapat na pera, tinatanggap ito ng iyong subconscious bilang utos. Nagsisimula itong lumikha ng mga pangyayari, tao, at oportunidad na nagpapatunay sa paniniwalang iyon. Ngunit may magandang balita, maaari mo itong ireprograma. Tulad ng computer na nagpapatakbo ng programang iyong ini-install, ang iyong isip ay nagpapatakbo ng paniniwalang pinapakain mo rito. Ang tanong ay, anong uri ng programa ang pinapatakbo mo? Isang programa ng kakulangan, takot, at limitasyon, o isang programa ng kasaganaan, tiwala, at paglikha? Nagsisimula ang reprogramming sa kamalayan. Ang simpleng pagkilala sa iyong iniisip ay nagsisimula ng basagin ang umiikot na siklo. Sa susunod na mahuli mo ang sarili mo na nagsasabing, hindi ko kaya, huminto at itanong, sino ang nagsabi nito? Kapag nagsimulang questionin ang iyong mga limitasyon, unti-unti silang natutunaw. Ganito nagsisimula ang pagbabago, tahimik ngunit makapangyarihan. Ipinapaalala ko ang malaking bahagi ng aking buhay na naniwala ako na ang tagumpay ay para sa ilan lamang. Hanggang sa maunawaan ko na ang kaibahan sa pagitan ng mga nagtatagumpay at ng mga natatrap ay ang uri ng ideya na kanilang pinapangalagaan sa loob ng kanilang isip. Maaari kang patuloy na maniwala na ang tagumpay ay bunga ng swerte, katalinuhan o sobrang pagsisikap. O maaari mong tanggapin ang katotohanan, ang tagumpay ay resulta ng isip na naniniwalang kaya nitong magtagumpay. At ang pagpili ay sayo. Palagi na itong nasayo. Maaari kang patuloy na ulitin ang mga paniniwalang namana mo, mamuhay ng predictable at limitadong buhay, o maaari mong maging maalam na lumikha ng iyong sariling realidad.
Sapagkat ang humihiwalay sa iyo sa buhay na iyong ninanais ay hindi kakulangan ng katalinuhan, ni kakulangan ng oportunidad, ito ay isang paniniwalang hindi mo pa nasusuri. Kaya, itanong mo sa sarili mo ngayon, ano ang pinaniniwalaan ko tungkol sa tagumpay, tungkol sa pera, tungkol sa aking sarili na maaaring hindi totoo? Ang tanong na ito, sa kanyang sarili, ay may kapangyarihang baguhin ang lahat. Sapagkat sa sandaling simulan mong questionin ang iyong paniniwala doon nagsisimula ang iyong kalayaan. Naalala ko ng malinaw ang araw na nagbago ang lahat sa loob ko. Nakatayo ako sa likod ng isang malaking auditorium, pinapanood ang isang lalaki sa entablado na nagngangalang Bill Goff. Hindi lamang siya nagsasalita, kinokontrol niya ang atensyon ng lahat. Bawat salita niya ay tila tumatagos sa kaluluwa ng bawat tao. At doon, nakaupo sa gitna ng karamihan, iniisip ko, kung kaya kong magsalita tulad niya kung mayroon akong ganitong tiwala, magiging ganap na iba ang aking buhay. Ngunit ang nararamdaman ko sa katotohanan ay takot. Isang malalim at halos paralisadong takot. Takot na makita, takot na magmukhang katawa-tawa, takot na ipakita ang tunay kong sarili. Sa malaking bahagi ng aking buhay, nabuhay ako na sinusubukang umangkop. Gusto kong mapasaya ang aking mga magulang, mga kaklase, mga boss. Ginagawa ko ang akala kong inaasahan ng iba. Sinasalita ko ayon sa gusto nila, nagbibihis ayon sa inaakala kong tama, tinatanggap ang sinasabi nilang ligtas. At, unti-unti, nawawala ako sa aking sarili. Parang bumuo ako ng bersyon ng sarili kong hindi tunay, isang maskara na gawa sa pagpapatibay ng iba. At habang mas sinusubukan kong mapasaya ang iba, mas nagiging walang laman ako. Noong araw na yon, habang nagsasalita si Bill, tumigil siya, tumingin sa audience, at sinabi ang isang bagay na tila dumaan sa hangin na parang talim, kung nais mong maging malaya, kailangan mong maging ikaw. Tumama yon sa akin ng napakalakas na halos hindi ako makahinga. Napagtanto ko sa sandaling iyon na hindi ko kailanman naging tunay na ako. Ako ay kabuuan ng inaasahan ng iba. Nabuhay ako para tanggapin, hindi para maging totoo. At kapag nabubuhay ka sa ganitong paraan, humihinga ka ngunit hindi ka tunay na nabubuhay. Nang matapos ang kaganapan, lumabas ako ng auditorium na iba ang pakiramdam. Hindi ko alam kung paano, ngunit alam kong kailangan kong tuklasin kung sino talaga ako. Ang desisyon ay tila simple, ngunit ito ang simula ng pinakamahirap na laban sa aking buhay. Sapagkat ang pagiging ikaw ay nangangailangan ng tapang. Nangangailangan itong harapin ang tingin ng iba, mga kritisismo, biro, at paghahambing. Nangangailangan itong talikuran ang pangangailangan na tanggapin at yakapin ang posibilidad na tanggihan. Naalala ko ang unang pagkakataon na nagpasya akong magsalita sa harap ng publiko. Nanginginig ako ng sobra na halos hindi ko mahawakan ang papel sa aking mga kamay. Ang mga salita ay nanginginig, ang boses ko ay pumapalya, at ang tanging naiisip ko ay, hinuhusgahan nila ako. Ngunit sa ilalim, may isang tinig na paulit-ulit na nagsasabing, magpatuloy ka. Doon ko naunawaan na ang tapang ay hindi kawalan ng takot. Ito ay ang paggawa kahit na naroroon pa rin ang takot. At habang mas kumikilos ako, mas humihina ang takot. Bawat pagkakataon na umaakyat ako sa entablado, kahit na puno ng pangamba, unti-unti akong nagiging malaya. Ang hindi sinasabi ng karamihan ay kapag nagsimula kang maging totoo sa iyong sarili, may mga taong unti-unting lalayo. Sasabihin nila na nagbago ka, na iba ka na hindi ka na tulad ng dati. Ngunit sa katotohanan, ngayon mo palang tunay na ipinapakita kung sino ka. Sanay ang mga tao sa iyong huwad na bersyon, at kapag ipinakita mo ang iyong tunay na pagkatao, nagiging hindi sila komportable. At ayos lang iyon. Sapagkat kapag tumigil ka na sa pagpapanggap, doon darating ang mga tamang tao sa iyong buhay. Matagal kong pinilit na maging maliit upang hindi makagulo sa iba. Iniiwasan kong mapansin, iniiwasan kong magsalita ng opinyon, iniiwasan kong mangarap ng malaki. Akala ko noon, iyon ang kababaang loob, pero sa totoo lang, naging dahilan iyon upang ako'y maging hindi nakikita. Kapag nagtatago ka, hindi ka kayang makita ng mundo. At hindi nagbibigay gantimpala ang universo sa mga nagtatago, ito ay tumutugon lamang sa katapatan. Ang pagiging ikaw mismo ay isang gawa ng kapangyarihan. Kapag tumigil ka sa pagpipilit na magkasya sa inaasahan ng iba, may mahiwagang nangyayari, ang buhay mismo ang nagsisimulang umayon sa iyo. Dumadating ang mga tamang pagkakataon, lumalapit ang mga tamang tao, at ang lahat ay dumadaloy ng natural. Dahil sa wakas, umaayon ka na sa dalas ng katotohanan.
Ang enerhiya ng pagkukunwari ay nagtutulak palayo, ngunit ang enerhiya ng pagiging totoo ay humihila papalapit. Natutunan ko ito sa aktwal na karanasan. Noong una akong nagsimulang magbigay ng mga talumpati, sinubukan kong gayahin ang ibang mahusay na tagapagsalita. Pinag-aralan ko kung paano sila magsalita, ang kanilang tono, ang mga paghinto, pati na ang kilos ng kanilang mga kamay. At sa loob ng ilang panahon, inisip kong iyon ang tamang paraan. Ngunit napansin kong kapag ginagawa ko iyon, nakikinig nga ang mga tao, ngunit hindi sila nakikibagay. May kulang at ako pala ang kulang. Noong araw na tumigil ako sa panggagaya at nagsalita ako sa sarili kong paraan, gamit ang sarili kong mga salita at damdamin, nagbago ang lahat. Ang tugon ng mga tao ay ibang-iba. Hindi na lamang sila nakikinig, nararamdaman nila. Doon ko naunawaan na ang pagiging totoo ay mas tumatagos kaysa anumang teknik. Marahil ikaw din ay nasa ganitong sitwasyon. Marahil ay patuloy mong sinusubukang magkasya sa hulmahang ginawa ng lipunan para sa iyo, bilang profesional na inaasahan nila, bilang perpektong kapareha, bilang huwarang anak, o bilang ulirang empleyado. Ngunit sa kaibuturan mo, alam mong may kulang. Ang kakulangang iyon ay ikaw mismo. Sapagkat habang abala kang pasayahin ang mundo, unti-unti mong iniiwan ang iyong kaluluwa. Mag-isip ka saglit, ilang desisyon na ba ang ginawa mo dahil sa takot sa sasabihin ng iba? Ilang beses mo nang hindi sinubukan ang isang bagong bagay dahil may tumawag sa iyong baliw? Ilang beses mo nang itinago ang iyong mga pangarap para lamang hindi ka mapansin na kakaiba? Lahat ng iyon ay may kabayaran, isang napakataas na halaga. Sa bawat pagkakataong itinatanggi mo kung sino ka, humihina ang liwanag sa loob mo. Ang pagiging totoo ay isang gawa ng pananampalataya. Para itong sinasabi mo sa universo, nagtitiwala ako na sapat ako sa pagiging ako. At totoo iyon, sapat ka. Ngunit walang sinuman ang makakapagpatunay niyan sa iyo. Ikaw lamang ang makakadiskubre niyan, at tanging sa pagpapahintulot mong maging ikaw mismo, walang maskara, walang takot, walang dahilan, mo ito mararanasan. Natutunan ko na ang kalayaan ay hindi basta paggawa ng gusto mo. Ang tunay na kalayaan ay ang kakayahang maging ikaw nang hindi humihingi ng pahintulot. Ito ay ang pamumuhay ayon sa iyong katotohanan, hindi sa mga inaasahan ng iba. At sa isang nakakatawang paraan, kapag ginawa mo ito, kusang bumubukas ang mga pinto. Hindi tumutugon ang universo sa kasakdalan, ito ay tumutugon sa pagiging totoo. Naalala ko noong unang beses akong umakyat sa entablado ng walang schedule, walang ensayo, at tanging hangarin lamang na magsalita mula sa puso. Sa unang pagkakataon, hindi ko nais magpasikat, gusto ko lamang magbahagi ng katotohanan. At nang matapos ako, tumayo ang mga tao. Hindi dahil sa husay ng pananalita, kundi dahil sa katapatan. Nakikilala ng mga tao kapag ang isang bagay ay nagmumula sa kaluluwa. Ngayon ko nauunawaan na ang pinakadakilang tagumpay ko sa buhay ay hindi ang perang kinita ko, na sa pera ng Pilipinas ay mahigit sa 100 milyong piso, hindi rin ang mga librong inilathala ko o ang mga bulwagang napuno sa aking mga talumpati. Ang tunay na tagumpay ko ay natagpuan ko kung sino talaga ako. Sapagkat kapag ikaw ay ikaw mismo, walang makakahadlang sa iyo. At marahil, iyon ang nawawala sa iyong buhay ngayon. Baka nakakulong ka sa isang bersyon ng sarili mong ginawa ng mundo. Kung gayon, alamin mong hindi pa huli ang lahat para palayain ang iyong sarili. Huwag mong hintayin ang perpektong sandali dahil hindi iyon darating. Simulan mo ngayon. Gumawa ka ng maliit na hakbang papunta sa iyong katotohanan. Sabihin mo ang nararamdaman mo, ipahayag mo ang iniisip mo, at magpakatapang kang ipakita kung sino ka talaga. Sa huli, ang takot na husgahan ka ay hindi mawawala. Ngunit ang pagsisisi sa hindi mo pagiging totoo, iyon ang nananatili habang buhay. Kaya piliin mong maging malaya. Piliin mong maging tapat. Piliin mong maging ikaw sapagkat iyon ang pinakadakilang kapangyarihan na mayroon ka. Sa loob ng mahabang panahon, ako'y naging bihag ng isang bagay na walang nakakakita. Isang di nakikitang bilangguan na hindi gawa sa rehas o pader, kundi sa mga pagdududa. Ang pagdududa ang naging pinakamatinding tagapagbantay ng isip ko. Pinaniwala nito ako na hindi ako sapat, na wala akong kakayahan, at na kailangan kong maghintay pa bago subukan. Palagi kong sinasabi sa sarili, kapag handa na ako, saka ko sisimulan. Ngunit ang katotohanan, ang araw na yon, hindi kailanman dumarating. Dahil ang pagdududa ay may napakalakas na kapangyarihan, palagi nitong binibigyan ng lohikal na dahilan ang isip upang ipagpaliban ang mga bagay na tunay na mahalaga.
Ilang beses mo nang hindi sinubukan ang isang bagay dahil sa pakiramdam mong hindi ka pa handa. Ilang ideya ang iyong inilagay sa istante dahil sa takot sa kabiguan. Ilang pagkakataon ang lumipas sa iyong buhay dahil nag-alinlangan ka sa iyong sarili. Huminto ka sandali at pag-isipan ito. Dahil sa bawat pagkakataon na pumapayag ka sa pagdududa, pinapalakas mo ang kaaway na pumipigil sa iyong paglago. Ang pagdududa ay isang magnanakaw. Ninakaw nito ang iyong mga pangarap, ang iyong mga pagkakataon, at ang iyong kalayaan. Ngunit, tulad ng lahat ng magnanakaw, kumikilos lamang ito kapag pinayagan mo itong pumasok. At ang pinakamalala, madali itong nakapasok dahil nagsasalita ito gamit ang iyong sariling tinig. Sinasabi nito, paano kung mabigo ako, paano kung hindi ko kaya, paano kung pagtawanan nila ako? Ang mga tanong na ito ay tila makatwiran kaya naniniwala ka sa mga ito. At bago mo pa mapansin, napaniwala ka na ng pagdududa na sumuko bago ka man lang magsimula. Ngunit natuklasan ko ang isang makapangyarihang bagay, ang parehong mga tanong na pumipigil sa iyo ay maaari ring magpalaya sa iyo kung babaguhin mo ang paraan ng pagtatanong. Sa halip na itanong, paano kung mabigo, itanong, paano kung magtagumpay? Sa halip na isipin, paano kung hindi ko kaya, itanong, paano kung may matutunan ako na magpapalakas sa akin? Sa halip na, paano kung pagtawanan nila ako, itanong, paano kung ma-inspire ko ang iba na subukan din? Nagbabago ang lahat kapag binago mo ang tanong. Naalala ko na sa isang bahagi ng aking buhay, nagdesisyon akong gumawa ng isang personal na hamon. Binigyan ko ang aking sarili ng 7 araw upang gawin ang isang bagay na ilang buwan ko nang ipinagpaliban. Ito ay isang pag-uusap na kailangan kong gawin ngunit lagi kong iniiwasan. Sa unang araw, muntik na akong sumuko. Sa ikalawang araw, bumibilis ang tibok ng puso ko sa simpleng pag-isip lamang. Ngunit sa ikatlong araw, may nagbago. Napagtanto ko na ang kakulangan ng ginhawa ay hindi senyales upang huminto, ito ay senyales ng paglago. Hinarap ko ang takot at ginawa ang pag-uusap na yon. Hindi ito perpekto, ngunit ito ay nagpalaya sa akin. At sa sandaling iyon, napagtanto ko na ang takot na pinapalakas ko ay mas malaki kaysa sa totoong hadlang. Ganito ang nangyayari sa ating lahat. Ang takot ay lumalaki sa imahinasyon, hindi sa realidad. Lumilikha tayo ng mga senaryo, iniisip ang pinakamalala, at pinapraktis ang mga kabiguang wala naman. At habang lumilikha ang isip, paralisis ang katawan. Ngunit kapag nagpasya kang kumilos, matutuklasan mo na ang halimaw ay isang anino lamang. Lumalaki lamang ito sa iyong pananaw dahil tinitingnan mo ito mula sa malayo. Kaya nais kong magbigay sa iyo ng isang simpleng ngunit nakapagpapabago na hamon. Sa loob ng 7 susunod na araw, pumili ng isang bagay na ilang buwan mo nang ipinagpaliban dahil sa takot. Maaaring ito ay kahit ano, tumawag sa isang tao, humiling ng isang oportunidad, simulan ang isang proyekto, gumawa ng video, o ipahayag ang tunay mong iniisip. Gawin ito kahit na nandyan pa rin ang takot. Dahil kapag kumilos ka, nawawala ang kapangyarihan ng takot. Pinapalakas ito ng iyong kawalan ng aksyon. At narito ang katotohanang natutunan ko sa karanasan at sa buhay, ang pagdududa ay hindi mawawala ng tuluyan. Kasama ka nito, bumubulong sa iyong tenga, sinusubukang pigilan ka. Ngunit kung patuloy kang maglalakad, unti-unti itong humihina, hanggang sa dumating ang araw na mapagtanto mo na ikaw ang may kontrol. Ang aksyon ang gamot sa pagdududa. Ang tapang ay hindi kawalan ng takot, ito ay pagmamay-ari nito. Hindi mo kailangan ng katiyakan upang magsimula. Kailangan mo lamang gawin ang unang hakbang. Dahil ang unang hakbang ay ang pinakamahirap, ngunit ito rin ang nagbabago ng lahat. At kung may natutunan ako sa maraming taon, iyon ay hindi ka kailanman magiging ganap na handa. Wala ni isa. Ang nagtatagumpay ay yaong natutong magsimula kahit ganito. Kaya, tumingin ka sa iyong sarili at itanong, ano ang hindi ko ginawa sa mga nakaraang buwan dahil sa takot? Isulat ito. Tingnan ang listahan. At mapagtatanto mo, lahat ng nasa listahan ay humahadlang sa kalayaan na iyong hinahangad. Nais ng pagdududa na mabuhay ka sa kaligtasan, ngunit ang kaligtasan ay ilusyon lamang. Ang tunay na buhay ay nagaganap sa labas ng iyong comfort zone. Doon mo matatagpuan ang mga tuklas, mga oportunidad, at ang paglago. At doon mo rin mapagtatanto kung gaano ka talaga kakayahan. Huwag mo nang palakihin pa ang magnanakaw ng iyong kumpiyansa. Matagal ka na nitong ninakawan ng oras. Ang tamang oras upang kumilos ay ngayon. Dahil ang takot ay hindi nawawala bago nawawala ito pagkatapos.
Pagkatapos mong kumilos, pagkatapos mong harapin, pagkatapos mong mapagtanto na kaya mo pala noon pa man. Ang lihim ay simple ngunit makapangyarihan, gawin ang unang hakbang kahit na nanginginig. Dahil bawat hakbang na ginagawa mo patungo sa takot ay hakbang patungo sa iyong kalayaan. Lahat ng narinig mo hanggang ngayon ay nauwi sa isang simpleng katotohanan, ngunit makapangyarihan, ang iyong buhay ay nagbabago sa mismong sandali na magpasya kang lumikha at hindi lamang tumugon. Ang desisyong ito, tahimik, personal, at matatag, ang naghihiwalay sa mga taong nabubuhay ayon sa mga pangyayari sa mga taong bumubuo ng kanilang sariling kapalaran. Wala nang kailangan pang baguhin sa paligid mo. Ikaw ang magbabago at sa katutugon ang mundo. Ngayon, kung may nagising sa iyo sa loob, huwag ipagsawalang bahala ang pakiramdam na iyon. Ito ang simula ng isang bagong dalas, ang tawag upang umakyat sa isang bagong antas ng kamalayan. Ang susunod na video na makikita mo sa screen ay dadalhin ka pa ng mas malalim sa paglalakbay na ito, isang hakbang pa sa iyong ebolusyon ng karunungan, upang maging 1% na mas mahusay kaysa sa kasalukuyan mong sarili. Salamat sa pagsama sa akin hanggang dito. Isang karangalan ang makasama ka sa bahaging ito ng paglalakbay. Hintayin kita sa susunod na video dahil doon magiging mas malinaw ang lahat.